Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. Noong unang taon ko sa kolehiyo, noong 2015, naghahanap kami ng boarding house malapit sa university sa Cavite. Bagaman may dormitoryo ang eskwelahan namin, mas pinili naming maghanap ng boarding house dahil sa makakatipid kami, lalo na't may pagkakataon kaming magluto. Nakakita kami ng isang boarding house sa direktang katabi ng bahay ng may-ari. Sa tapat naman nito ay may mahabang bahay ng kanilang kamag-anak na matagal nang walang nakatira dahil nasa ibang bansa na ang mga ito. Pagpasok namin sa boarding house, kasama ang isa ko pang kaibigan, napansin namin na malaki ito at may kasya ang 5 kama. Subalit 3 lang kami na maninirahan dito. Ang pinakakapansin-pansin pa ay may mga salitang nakasulat sa dingding malapit sa kisame. Tila ba ito'y isang Latin na hindi namin maintindihan. Nang itanong namin sa may-ari ang tungkol dito, ang sabi niya, ito'y pangontra sa mga lindol. Humiling kami na ipapintura na lang ng puti at pumayag naman siya. Ipinaalam ko sa isang tatay ng isang kaibigan ko ang tungkol sa nakasulat dahil marunong siyang mag-Latin. Sinabi niya na may pinatay na babae doon at ang mga salita ay upang labanan ang malakas na espiritu ng babae. Bagaman kinilabutan kami, wala na kaming ibang mahanap na lugar at malapit sa pinapasukan namin. Kaya tinanggap na lang namin ito. Binigyan pa ako ng dasal sa Latin ng tatay ng kaibigan ko na dapat namin bigkasin tuwing papasok at aalis sa boarding house at magpapagpag ng paa. Sa unang linggo ng paninirahan namin, nahihirapan akong matulog dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Sinunod namin ang ritual na nagpapagpag ng paa at pagdarasal sa tuwing aalis at uuwi. Naglagay din kami ng tuwalya sa bintana at rosaryo sa likod ng pinto. Subalit madalas itong matanggal at tila lalo nagagalit ang mga espiritu nang magdala ako ng isang imahe ng Santo Niño. Hirap na hirap akong matulog tuwing doon ako nagpapalipas ng gabi. Nalaman ko rin na ang aking mga kasama ay may kakaibang nararamdaman din, na tila may mga matang nakatingin mula sa abandonadong bahay. Nakatagal lang ako ng 2 buwan sa boarding house na yon. Pagkatapos, pinili kong mag-commute na lang kahit 2 oras ang biyahe. Makaiwas lang sa takot na naranasan ko doon. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ng pangambang iyon. Ngunit nakalimutan ko na ang Latin na dasal. Isang hotel sa Pasay na naging saksi sa mga pagbabago ng kasaysayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dating gilas nito ay unti-unting napalitan ng anino at misteryo. Bilang isang receptionist sa nasabing lumang hotel, nasaksihan ko ang iba't ibang kwento. Sa paligid ng puno ng mga kwento ng pagkamatay at pagpapakamatay. Bagamat may third eye ako, hindi ako natakot, maliban na lamang kung ito ay poltergeist. Nasa oras ng 9:00 hanggang 6:00 ang aking pasok noong araw na iyon. Pagkatapos ng trabaho, agad akong nagtungo sa locker room sa 2nd palapag. On the dot ako umalis dahil nais kong makauwi ng maaga, lalo pat Cavite ako nakatira. Karaniwan, dumadaan kami sa hagdan at pagkatapos nito, may hallway na walang ilaw patungo sa aming locker room. Sa hallway, may nakasalubong akong matangkad na aninong lalaki. Subalit, hindi ko ito pinansin sapagkat hindi ako natakot at sanay na ako sa ganitong pangyayari. Nakapasok na ako ng locker room at nagpatuloy sa aking gawain. Nagpatugtog ako gamit ang cellphone ko at tinalapag ito sa mesa. Kinuha ko ang aking damit sa locker at nagbihis sa CR. Sa loob ng CR, may nakita akong babae na may maitim na buhok na nagtatago sa shower curtain. Gayunpaman, hindi ko pa rin ito pinansin. Pagkatapos magbihis, umihi
at maghugas ng kamay. Ang setup ng CR, lavatory na may salamin, ay nakatapat sa pinto. Sa aking pagsubok na buksan ito, bigla akong hindi makakilos. Parang may humihila sa labas ng pintuan na tila ba naglalakas loob na pigilan ako. Uwian na din ang empleyado ng admin ng 6 p.m. at parang may narinig akong pumasok. Maya-maya pa, naririnig ko ang isang kakaibang tinig na kumakanta. Sumasabay sa tugtog ng aking cellphone. Kinatok ko ang pinto, ngunit walang sumasagot. Pawis na ako, kinilabutan na parang lumolobo ang ulo. Sinubukan kong buksan uli ang pinto at tumawag ng tulong, ngunit parang may humihila sa labas at walang nakakarinig. Sa kaba at takot, sinabi ko na lang sa sarili ko na may aakyat din at naghihintay ako ng walang paglingon sa likod ng salamin. Narinig ko at sigurado na ako ngayon na may pumasok. Kumatok ako at sinabi kong buksan ng CR. Pinihit niya lang ang doorknob at kaagad itong bumukas. Hindi niya ginamitan ng susi o puwersa. Tinanong niya ako, "Anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka?" Nang itinanong ko kung kararating niya lang, ang sagot niya ay oo. Tiningnan ko agad yung oras at 20 minutes na akong nakakulong sa CR. Mula noong araw na yon, hindi na ako pumunta sa locker room ng mag-isa. Sinabi ko sa sarili ko, okay lang makakita, basta wag akong guguluhin o paglalaruan. Naglakbay kami sa 100 paikot mula silang Cavite patungong Alfonso. Sa simula, hindi naman ito nakakabahala dahil kasabay namin ang iba pang motorista. Bago sa akin ang lugar na ito. Dahil ang aking kumpare na nagmamaneho ng multicab na sinasakyan ko ay lango sa alak at nakahandusay sa likuran. Bagaman nakainom, hindi ako nagpapakalasing sapagkat alam ko hindi titigil sa pag-inom ang aking kasama. Ako, bilang konduktor ng multicab at kaibigan ng lasing, ay sumama lamang dahil sa imbitasyon ng isa pa naming kaibigan na nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Isipin mo, umaga pa lang dumating na kami. Kaya naman, madaling araw na habang tinatahak ang isang hindi pamilyar na ruta sa layuning umiwas sa pagkahuli dahil sa kulay ng sasakyan. Sa totoo lang, namangha ako sa daan. Para akong naglalakbay sa mga sikot ng Quezon. Maraming tulay na tatawid, ilog na malalim, malaking puno na nakalitaw ang mga ugat at ang mga kawayang parang kumakaway sa ihip ng hangin. Ang tunay na problema ay ang kadiliman. Dahil bukod sa pagiging liblib, ay kulang sa ilaw ang lugar. Kaya't hindi ko maiwasang mag-isip ng sari-saring bagay. Naisip ko na baka may biglang sumulpot na white lady o kung anong maligno na naririnig ko sa mga kwento. Makalipas ang 20 minutes, may nadaanan akong mga kabahayan. Sari-sari ang istruktura. May gawa sa bato, kahoy, kawayan at marmol. May ilang poste ng ilaw na bagamat mahina ang liwanag, nakikita ko pa rin ang mga tao sa labas ng kanilang mga bahay. Tama ang inyong pagkarinig. Marami silang nakatayo doon sa labas. Matanda, kababaihan at mga bata. Nakatutok lahat ng kanilang mga mata sa aming direksyon. Dahan-dahan akong nilukuban ng takot dahil sa kakaibang paraan ng kanilang pagtitig. Sinubukan kong gisingin ang aking kasama na mahimbing pa rin natutulog. Halos maluha na ako ng mga sandaling iyon. Nadama ko pa rin na tila mabagal ang oras at idagdag pa ang bagal ng andar ng sasakyan. Dahil sa paahon, naisip ko baka may okasyon sa kanilang barangay. Ngunit tila imposible sa ganitong oras na yon dahil nakatayo lamang sila at nakatingin sa amin. Ang kasama ko ay hindi talaga magising. Labis na rin ako nanginginig dahil ibang-iba talaga ang titig ng mga taong iyon. Hanggang sa makarating kami sa patag, ngunit lalo akong nangimbal dahil may mga taong nakatayo rin sa gitna ng kalsada. Nakakatakot ang kanilang mga titig na tila kakainin kami ng buhay. Napahinto ako. Naduwag akong magpatuloy. Hindi ko na alam ang gagawin. Nagising ang aking kasama habang naguunat. Labis ang aking pagpapasalamat
dahil may kasama na ako ng mga sandaling iyon. "Oh, bakit tayo huminto, pre? Nakarating na ba tayo?" Tanong niya habang dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ikinuwento ko sa kanya ang aking nasaksihan at tinuro ko na rin ang mga taong kakaiba ang titig sa amin. Ngunit hindi siya nagulat. Inutusan niya akong bumusina ng 3 beses at sabi niya kung hindi sila umalis ay idiretso ko lang. Sabi ko sa kanya, "Hindi ko magagawa iyon." "Tumabi ka dyan, ako na ang magmamaneho," kalma niyang sinabi. Ginawa nga ng kasama ko ang sinabi niya. Bumusina siya ng 3 beses, ngunit hindi na tinag ang mga tao. Sa wakas, pinaandar niya ang multicab at walang pag-aalinlangan, dinaanan ng mga tao. Halos hindi ako makahinga ng mga sandaling iyon, ngunit nagtataka ako dahil nilampasan lang namin ang mga taong iyon na parang wala lang. Pagkalampas namin, sinabi sa akin ng kasama ko na kung magpapatalo daw ako sa takot, baka mamatay na lang ako ng hindi lumalaban. Lalo akong humanga sa kanya dahil sa kanyang kalmadong pagharap sa sitwasyon. Pagdating namin sa kanya-kanyang bahay, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Napapaisip na lang ako kung anong misteryo sa likod ng mga multong iyon. Naghanap ako sa internet ng posibleng trahedyang maganap sa lugar na yon, ngunit wala akong makita. Mula noon, hindi na ako dumaan sa daang paikot na yon. Kung gusto niyo mag-share ng creepy stories niyo, mag-email lang sa ytstarvlogs horrorstories@gmail.com.